Sa kabila ng kumikinang na tubig, ang huni ng kahoy na naglalayag sa daloy ng panahon, ang tahimik na usapan, ang bigat ng pananagutan. Ito ang buhay ng isang bangkero. Mula sa paglalayag, ang kanilang paglalakbay ay isang patuloy na pagsubok sa kasanayan at katapangan. Samahan kami sa pagtuklas sa dokumentaryong ito na sumisid sa puso ng isang natatanging propesyon. Pagtuklas sa mga buhay, karanasan at malalim na koneksyon na mayroon sila sa kanilang komunidad. Ang kwento ng dating mga bangkero. Narito kami ngayon sa San Jose, Camalican, Camarines Sur. Ito ay kilala sa kanilang maganda at dinadayong river park. Ang Camalican Hanging Footbridge ay bahagi ng proyekto ng Camalican River Park Phase 5. Kilala bilang Camalican Hanging Bridge. Nag-uugnay ito sa mga nakahiwalay na barangay ng San Francisco at Tarusanan patungo sa sentro ng bayan ng Camalican. Ito ay pinatayo noong Agosto 22, 2020. Ito ay isang proyekto ng lokal na pamahalaan na sinumulaan ni Mayor Marilu Herosi. Nakikinapang dito ang daan-daang residente at estudyante na tumatawid sa ilog sa pamamagitan ng bangka na kilala sa tawag na dakit. Sa aming pagtatanong-tanong, nakilala namin ang dalawang individual na nagbigay liwanag sa pamumuhay ng mga bangkero sa Camalican River Park. Sila ay sina Mang Lolito at Mang Hector. Sila ay magpinsan na matagal nang naninirahan sa San Francisco, Camalican. Si Mang Lolito ay 72 gulang at isang kagalang-galang na kagawad na matagal nang naglilingkod sa kanilang barangay. Siya ay nabahagi ng mga nakalap niyang kaalaman sa paglipas ng panahon. Mga anong taon po nag-start itong pagbabaroto po dyan ka, iba? Sabit pa po yun na nagimatan ko, o 72 lang edad ko. May baruto ka, pili ka magpadakit-dakit pag ano, yan pag ano, pagpabalyo. Mabayad sa ibon ng 5 centavos kada saro. Kung may baruto pa, siyempre, mahalat ka kang kuya na urong na kumayo pa nin ko yan, ang parahapit kumayo pa, di ba halat ka? Tama kang maagihan. Muna na may tilay na, basta nang gusto mong bumalyo, kabalyo ka. Dati kaya, nagkukuhin kami, nag-i-income kami din ng 60,000 para sa kaya patitong baruto dyan bagatala. Wala na po yan or ano? Sa isang taon. Ngayon, garutong income din sa barangay na pag ano. Itong mga anak ko, kamag-aaral pang mga kualiging barangay clearance, sa ano, minakuhin kami 16,000. Pero kung magkatulayan, maanaday nila na ano, dahil na kami nakaano ta, 40,000 na, di ba? Hindi sa kakanipisit pa kami. Ano mo yata, siyempre binabaan dito income man, binabawaan niya. Mindras sa 60, binibugin 40,000 na. Bangkiro, nagbabando rin dito sa barangay, 100 a day. Ang iba, dahil mo nang mabubuyan, dahil mo nang mabubuyan. Masabi ko, tinugod ni Kapit Bagas, araw kami, mayo kami, ano ito. Kaya, dahil magpigipirit, magtao ka, magtao. Kung nagtitigis-tigis ka man, pero talagang babando rin sa barangay, dahil mo na ibabando rin kasi magbuhay mo ng unang. Kada pamilya, hindi sa muya kanto, halimbawa, sarong pamilya, sarong simana pa dyan, mga kuyan sa bagyo. At madawit din sa baruto. Naong magamit ka, magiging na ang pagpabalyokin pag ano. Na, ito mong gano'n ka sa madaling sabi, kung ano mong gusto mong balyo, makakabalyo ka, makakapuli ka, makakadali-dali ka. Pag puli mo, may bis na ito, napuli kami, kuya, kamay baruto pa. Nahalat kami may busy sa oras ako, idungan at papahatod-arod rin sa dailig, mapahatod dyan, disiplinado eh. Mahalat ka duman. Ito rin daw na sa market, ano ba lang ito rin daw, nag-ukwel sa construction ng trabaho na pagkulit. Dumako naman tayo sa kanyang pinsan na si Mang Hector. Siya ay 72
taong gulang. Isang dating bangkero naglalayag sa ilog. Alamin natin kung ano ang buhay ngayon ni Mang Hector at samahan kami sa pagtuklas nito. Kumusta po ang pamumuhay ng Dumunyan compare sa dati kapag pamumuhay nito kung may barko pa po? Ay, mas mura ikanto. Umuya, may masamong problema yan. Mas magayon nga nita. Pagbalik ko dahil nakalima baroto. Dahil nababayan. Ang mabayan ang 2,000 aral daw. Kunyan, Mana po. Tulay na, libre na. Kaya araw sa muyang ko yan, naugmangani ikod kami. Maski po, may ito si Oo. Kahit ito, income na ito sa barangay ito. Napupunta man po girakay sa barangay. Pero mo po napapaduman sa inyo? Ikaw kayo nga sa barangay, 40 pesos aral daw. Sa barangay po, 40 pesos. Oo. Tada po sa inyo na po nag-ano. Simunya ng kantong, dahil pera tutulayan, 150. Ano ko yung kantong. Sa loob ng maraming dekada, ang mga bangkero ay higit pa sa tagapagmaneho ng mga bangka. Sila ang mga saksi sa kasaysayan at mga tagapagpantay ng daanan sa pagitan ng mga lugar. Dala nila ang pag-asa ng hindi mabilang na pasahero. Maraming taon nilang pinaghirapan ang kanilang pamumuhay bilang mga ngalakal sa tubig. Tinawid nila ang ilog gamit ang kanilang mga bangka. Simple man ang kanilang pamumuhay, puno iyon ng pagsusumikap at panganib, kung saan araw-araw silang nakikipagsapalaran sa ilog, umaasa sa biyaya ng panahon at kalagayan ng tubig. Ang pagdating ng tulay ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Bagamat nawalan sila ng trabaho bilang mga bangkero, tinanggap nila ito ng buong puso dahil sa mga benepisyong hatid nito. Nagbigay ang tulay ng mas ligtas at mas mabilis na paraan sa pagtawid sa ilog. Hindi lamang para sa kanila, kundi para na rin sa lahat ng residente ng barangay. Naiwasan na rin ang mga aksidente at pagkaantala sa pagtawid. Ang pagkawala ng kanilang tradisyonal na hanap buhay ay hindi nagdulot ng pagkadismaya sa mga bangkero. Sa halip, nakita nila ang mga bagong oportunidad. Marahil ay nagkaroon sila ng ibang trabaho o kaya naman ay itinuon nila ang kanilang pansin sa negosyo. Ang kanilang pagiging matatag at mapag-angkop ay susi sa kanilang pag-unlad. Ang kwento ng mga bangkero ay isang patunay sa kanilang pagiging positibo at maaasahan sa gitna ng mga hamon. Ang kanilang karanasan ay isang aral para sa lahat. Ang pagiging bukas sa mga bagong oportunidad at pagiging matatag sa gitna ng mga pagsubok ay susi sa tagumpay. Ang mapanganib na pagtawid ay napalitan ng isang mas maginhawa at ligtas na pamumuhay. Salamat sa tulay at sa kanilang kakayahang umangkop. Pasahero kuya.